sa Senado ha. At ito naman ang pag-usapan natin mga ka-GP Natics. Oy, etong si Anjo Iliana. Matapos ito na magpakalat ng mga fake news, mga kababayan, nung mga nakaraang buwan, nung mga nakaraang taon, panay ang pambabanat nito sa administrasyon, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos, maging sa mga kaalyado nito at binanatan pa nito si Tito Sotto, maging ang TVJ mga kababayan at ang mga kasamahan din nila sa TVJ kagaya po ni Jose Manalo. Ngayon naman, nakarma na po itong si Anjo Iliana mga kababayan na naharap ngayon sa cyber libel. Kaya ngayon daw, kaya hindi po natin makita-kita, hindi mahanap dahil nagtatago na pala ang loko. Bakit? Ano ba nangyari mga ka-GP Natics dito sa issue nitong si Anjo Iliana? So ayon po rito mga kababayan, sa balita ng Pinoy Publiko, Ako, Ikaw, Tayo, sabi rito ay TVJ Jose Manalo to file cyber libel cases versus Anjo Iliana. Kahapon to, veteran showbiz insider Christopher Min revealed that the noontime show icons Tito Sotto, Vic Sotto, and Joey De Leon, along with co-host Jose Manalo, have filed multiple cases including cyber libel against former Eat Bulaga co-host Anjo Iliana. Meron po kaming source na nagsasabing nakaplantilya na po lahat yung dinimanda or yung demanda laban kay Anjo. Pero hindi po siya matagpuan, ay nagtatago. DDS, mga kababayan, bakit ganun? Atapang-atao. No, pag wala pang kaso, pag kinasuhan, takbo, atulin, atago, di pakita. Walang iya. Oy, maraming napapansin sa suot mo, sir. Dapat ibenta mo. Magbibenta na ba ako ng ganong t-shirt? Walang iya kayo, mamonanas. Sabi rito, mga kababayan, nagtatago siya ngayon. Ilang buwan na daw. Nagtatago po siya ngayon. Ilang buwan nang nakaraan. Pagkalakas-lakas ng kanyang loob na wasakin talaga ng Tito Vic. Wasakin talaga ng Tito Vic and Joey ang Dabarkads at ang programang nakasama niya ng 2 dekada. Nagtatago ka ngayon, ganyan ba ang taong matapang? Natatandaan po natin mga ka-GP Natics, di ba? Maraming mga paratang si Anjo Iliana noon na ito daw si Tito Zen ay may ginagawa daw na hocus-pocus. Meron daw po itong ginagawang hindi maganda, di ba? At kung ano-ano pa, mga kababayan, maging itong si Jose Manalo ay binanatan din nitong si Anjo Iliana, mga kababayan, pagdating po dun sa kanyang asawa. 'Di ba? Na inagaw lang daw ito ni Jose Manalo, siya daw ang unang naging jowa. Diyos ko. Grabe na ano nang nangyayari ngayon sa mga DDS, mga iyakin pala. Bigla nagtago. Mga ka-GP Natics, nagtataka lang ako talaga sa mga DDS. So, ulit-ulitin ko yung statement ko na to. Ilang mga DDS na nakita ko, ang lakas ng loob bumanat. Pag hindi mo pinapatulan, sige, banat ng banat. Diba? Kahit na alam na nila na nakakasira na, mga kababayan, yung kanilang mga statement na wala namang katotohanan. Remember, sinira ni Anjo Iliana, mga kababayan, yung pangalan ni Tito Sotto. Diba? Including yung TVJ. Pero, timely, nagulat tayo, mga kababayan, nakipag-usap daw siya kay Tito Zen. Diba? Nakipag-usap daw siya kay Tito Zen, nakipagkasundo na putulin na yung mga kababayan, yung issue. At wag na lang daw wag na lang daw palakihin. Pero hindi pala ganoon ang nangyari, mga ka-GP Natics, dahil yung nangyari, hindi pa rin po tumigil si Anjo Iliana. At panay pa rin ang banat, panay pa rin ang paninira dito sa TVJ at Eat Bulaga, mga kababayan. Kaya siguro, napuno na itong mga to. Teka, tinuring ka naming pamilya, tinuring ka naming kapatid, tinuring ka namin na tropa. Pero ganito ang igaganti mo sa amin. Di ba? Yan ang mahirap nakinabang ka ng gusto.
Tapos nung ikaw ay hindi na nakabalik, tinanggal ka, gagawa ka ng kwento. 'Di ba? Maging yung inungkat din nito mga kababayan yung usapin nung kay Pepsi Paloma, 'di ba? Oh. Biruin mo 'yon. Natapos na yung issue na 'yon, inuungkat nitong si Anjo Iliana. Tapos ngayon biglang-bigla hindi na nagpapakita. Oo. Salamat, Sir Leo. Sabi ni Ma'am Irma Kapuyan, sa totoo lang ng presidente na si BBM, saka ako nakatikim ng ayuda. Ang mga bobong Pilipino dahil sa patuloy ninyong pagtanggol sa mga demonyo, mga Duterte at mga kampon nilang demonyong DDS official, nilulubog ninyo ang sarili nyo at ating bansa sa kahirapan. Maging itong mga DDS na to, ma'am. 'Di ba? Nasisira yung buhay nila dahil sobra silang panatiko at sobra silang pangit sabihin na nagpapabayad. Pero mga kababayan, nagpapauto sa mga DDS na yan na kapag nagkasuhan ay hindi naman po sila tinutulungan. Hindi naman po sila mga ka-GPnatics, 'di ba, pinoprotektahan. Naalala nyo, maraming pagkakataon na yung mga kababayan natin doon sa Qatar. O, sabi nila, nangako sila na, sige, mag-rally kayo. O, bibigyan namin kayo ng suporta. Bibigyan namin kayo ng abogado. Walang mangyayaring masama sa inyo. Ano nangyari? Kinasuhan, kinulong. O, pangako ni Digong Duterte sa mga pulis. Huwag kayo mag-alala. Sagot ko kayo. Nakulong yung mga pulis. Mga kababayan, pinabayaan. Sabi ni Digong. Ano yung sinasabi niya? Mga kababayan, na ang isang krimen daw ay pangsarili. 'Di ba? Nakalimutan ko yung exact word or yung binabanggit niya lagi, mga kababayan. Bakit daw ibibintang sa kanya yung gawa ng iba? Oh. Ka-GP, ganyan talaga kapag si Milya ni Digong ampaw ang utak, sabi ni Hernando Santos. Kaya nga eh. Sabi ni Sir Bert, Boss GP, ako din dati maka Duterte. Pero nung sabi niya na stupid, yung mga naniniwala sa kanya na mga jet ski siya at nang murahin niya ang Diyos, simula noon, pro-government na ako. Thanks, BBM. Ako naman, guys, dati rin, maka Duterte ako. Makikita nyo, may ano pa yan dito eh. 'Di ba? Siyempre kasi akala ko totoo siya dahil si Amy ang nagpakilala sa kanya noon eh. 'Di ba? Nagpakilala sa kanya noon. Pero nung time mga ka-GPnatics na ayun nga nauso na yung tokhang, tapos yung wala naman silang ginagawang investigasyon, walang betting process na maayos, yung kasama ko sa call center or yung kakilala ko lang pala, hindi ko yung kakilala ko sa call center ay nakaaway niya yung kapitbahay, sinumbong siya na siya daw po ay adik. Walang betting tapos pinapapirma ng mga pulis. Tapos yun nga, tuluyan na ako dyan, minura niya yung Panginoong Diyos, mga ka-GPnatics. Medyo naglaylo na ako dyan. Kaya lang, no choice kay presidente nyo, nung panahon na yun, kailangan mo maging law-abiding citizen. 'Di ba? Wala kang magagawa, siya nakaupo eh. So, umiwas ka na lang. Umiwas ka sa gulo, umiwas ka sa karahasan. Kasi nung time na yun, panggabi kami. Ang hirap niyan, mga ka-GPnatics. Kaya talagang takot na takot ako nun. Baka mamaya, malagyan tayo ng pinagbabawal na gamot, di ba? Ma-set up tayo. Sabi ni Alan Loro, binayaran yan si Anjo para sirain si Tito Soto. Ako, naniniwala na may nagbayad talaga sa kanya para sirain si Tito Soto. Dahil yan yung panahon na nagkakaroon ng agawan sa pwesto, di ba? Yan yung panahon, mga kababayan, na nakuha nila yung leadership dyan sa Senado. Sabi ni Romel Ranieses, nangungopya ka lang ng vlog ng iba vlogger. Sino manunood sa inyo, Brad? Anong nangungopya? Mga kababayan, alam nyo, Sir Romel, no? Ewan ko kung bibigyan pa ba kita ng time, pero sagutin ko, hindi po ako nangungopya.
kung gumagamit tayo ng video ng iba, walang problema yon. Yun naman po ay pinahihintulutan ni YouTube. As long as na ikaw ay magbibigay ka rin ng sarili mong opinion. Di ba? Kasi yun, yung kay UC Claire, kaya ginamit ko yun, nandun na yung parehong video eh. Kaysa naman kumuha ka pa ng video isa, kumuha ka pa ng video iba, eh ang dami ng nandito, 1, 2, 3, hanggang 20, yun nandito sa harap ko. Oh. Siyempre, sobrang dami na. Doon, pinag-isa na. At nakakapag-komento naman ako. Kaya walang problema yun. Kung hindi ka manonood, wala namang problema, sir. Diba? Hindi naman kita pinipilit eh. Walang pilitan dito. Oh. GP, tinutulungan lang nilang magtago. Magtago sino? Si Anjo? Hala, akala ko tapos na ang kay Anjo. Nako, kay tapang manira at magchismis ngayon. Parang kokak, lundag dito, lundag doon. O loko, magtago ka ngayon sa panty ni Sarah Mau. Tingnan ko lang kung matulungan ka. Cool. Di ba, Ma'am Irma? Totoo yan. O, nagpauto sila eh. So, wala nang mangyayari. Hindi, kumbaga, mga kababayan, ang pagkampi sa isang politiko, ang pagkampi sa isang tao, dapat may boundary ka palagi. 'Di ba? Huwag kang maging panatiko. Pag mali na yung ginagawa mo, mali na yung pinagagawa sa iyo, dapat mag-isip-isip ka na. Kasi buhay mo na yung nakataya dito eh. At lalong-lalo na kung wala ka naman basis, wala ka naman pong maipakitang ebidensya to sabihin natin, ito justify the allegation that you have, wag mo nang ituloy. 'Di ba? Wag mo nang ituloy kasi alam mo masisira ka lang eh. Sa sobrang paninira mo, ang balik sa'yo, kakasuhan ka. Kung binayaran ka, sabihin natin 100,000. O ang kapalit niyan, magkano? Magkano ang bayad ng mga kababayan pag pinagbayad ka ng cyber libel? O, per kaso, ang dami nila nagkaso dito, mauubos yung mo. Baka kulang pa. Abonado ka pa. O. Ang tibay ng mga bayaran na DDS vlogger, Sir GP. Ay, talagang mga ka-GP Natics, mga sikmura niya, mga matitibay talaga. Sabi ni, akala ni Anjo, sisikat siya kapag siniraan ang dati niya mga kapamilya sa Itbulaga. Nakinabang siya ng matagal doon. Actually, mga kababayan, lumabas si Anjo na yan. Hindi ko alam nagkataon lang ba? Coincidence lang ba? Kasi tumakbo rin pala to, natalo doon sa kanilang lugar. Tapos biglang lumabas. Parang feeling ko mga kababayan, wala na siyang pera. So kailangan niya manira para magkaroon ng pera. 'Di ba? Naimbag nga BBM, Rani Shera, yun lang ang ating may tutulong kay BBM, maging law-abiding citizen at magbayad ng ating mga taxes. Tumaas nga ang amilyar namin sa aming village pero okay lang, wala namang kaming magagawa. Ganun talaga po. 'Di ba? Nako, baka kaya nagtatago si Anjo kasi kumanta siya at sabihin niya kung sino ang nag-utos at nagbayad sa kanya. Baka yan din yung sinasabi ni Ma'am Ilocanang kanina. Na baka tinutulungan na magtago si Anjo kasi baka kumanta kapag nahuli, sabihin niya, ikanta niya kung sino yung nagbayad sa kanya para siraan si Tito Zen. 'Di ba? Lalabas din yan kasi mauubos na yung binayad sa kanya. Ang problema, pag lumabas siya, dadamputin na lang siya, mga kababayan, yung pambayad niya, lagot. GP, taka lang ako, nag-exist kaya mga Intel? Yan ang tanong. Hindi, palagay ko, nag-exist yung mga Intel. Pero ang dyan, mga kababayan, yung mga Intel ba, sa tama nagagamit? 'Di ba? Baka kasi Intel-Intelan lang. 'Di ba, Ma'am Flaviana Abela? Ron Prince? Hay, talagang maraming nabudol si Digong noon kahit gamit niya ang pangalan ni Apo Lakay Marcos. Ay, totoo yan. Totoo yan, mga ka-GP Natics. Kasi doon sa kanyang speech, di ba, na siya daw ay hangang-hanga kaya Apo Lakay. Tapos nung mga kababayan nakaupo na,
Tapos nung galit na siya kay BBM, kung ano-ano nung pinagsasabi kay Apple Lakay, walang hiyang matanda. Palagay ko si Bato nasa Davao na chopper lang ang pwedeng lumapag, kaya hindi mahagilap andun sa gubat. Nandyan yan sa bundok, palagay ko. Kagaw kakanta ba siya ng My Way? Maari, di ba? Maari. Pero, again guys, kapag nagtatago ang isang tao, alam natin yan, may kakibat yan. Di ba? Kahit nasa mga ka-GPnatics, most likely, ang iisipin ng mga kababayan natin, ng mga tao, kapag ang isang tao ay nagtatago, may kasalanan. Guilty. Di ba? Flight is a sign of guilt. Oh. 'Di ba? Mga ka-GPnatics, bakit ka magtatago? Matapos mong siraan itong mga 'to. Kala ko ba matapang ka, may ebidensya ka. Di dapat harapin mo sa korte. Sige, tingnan ko lang. Mga ka-GPnatics, pero kung mga kasamahan niya sa iba-ibang lugar nag-file ng case, kawawa to si Anjo sa pamasahe pa lang. 'Di ba? Oh. Paano mauhuli lahat ng aharang, millions ang katapat? Sabi ni Chessmaster. Dahil sa kabutihan ni PBBM, walang people power sa admin niya from matatalinong makabayan. Lumabas na ba warrant ni Bato at Gosser GP? Wala pa. Wala pa guys. Wala pa. Oh. Okay. So ayan. Karma kay Anjo Iliana, mga ka-GPnatics. Kaya pag nakita nyo, di ba, mababasa at mababalitaan niya rin yan. Di ba? Okay. So, ito naman ang pag-usapan natin, mga